Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nuli. Taong 1996, Bacolod. Kaagad ipinaayos ni Nuli ang lagayan ng nakuha niyang tandang. Gawa ng nais niyang makapagpalabas dito ng marami upang subukan ang bago niyang linyada. Lumipas ang maghapon. Puno ng kagalakan at saya ang puso ni Nuli bilang isang sabongero. Hanggang sa dumating ang kaarawan ng isa niyang tauhan sa nagngangalang Nardo. Upang mapasaya niya ang kaarawan nito, lihim siyang nagsasagawa ng plano para ipaghanda ito. Pero ang kaarawan ng tauhan niyang yon, gawin niyang enggrande. Dahil nais kasi niyang imbitahin yung mga kamag-anak ng mga magulang niya at kasama na doon yung malalapit nilang mga kadugo, yung nanlalait sa kanya noon. Siyempre, hindi niya ito padaluhin para sumbatan kundi saluhan sila sa kanilang kasayahan. Naisip rin kasi ni Nuli noon kung ano kaya kung hindi sila minaliit ng kamag-anak nila noon. Magsusumikap kaya siya para umunlad ang buhay niya. Imposible, di ba? O posible? Pero habang paparating ang mga araw ng kaarawan ng tauhan niya, naisip niya noong, ano kaya kung hihingi siya ng permiso sa pinunong baryo upang magtatag ng pasabong sa kanilang lugar? Nang maisip niya yon, agad naman siyang tumungo sa baryo at kasama niya noon sila Danilo. Pero sa pagdating nila sa bahay ng pinuno, hindi sila pinayagang magsaad ng pasabong. Gawa ng ang kapatid mismo ng pinuno ay kaarawan din ng karawan ng tauhan niya. Bali magkasabay sila. Kanuli, gusto sana kitang paunlakan sa gusto mo, subalit nagtakda na ang kapatid kong dito sa baryo natin magtatag ng pasabong. Kung nais niyong magsabong, ididumayo na lang kayo rito. Tutal malapit lang naman ang bahay niyo dito sa ating baryo. Maraming darating na taga-ibang lugar ang dadayo dito. Sagot ng pinunong barangay. Nang marinig ito ni Nuli, imbis magalit siya, ay bagkus ay nagpapasalamat pa siya. Dahil kahit hindi mismo sa bahay niya magaganap ang labanan, mismo pa rin sa baryo nila. Matapos nilang makausap ang pinunong barangay, agad din naman silang umalis pabalik sa kanilang bahay. Dahil bukas na ang karawan ng tauhan niya, maigi na silang naghahanda kagaya ng kagamitan nilang karne sa pagluluto. Kinabukasan, gulat na gulat naman ang tauhan niyang si Nardo kung bakit maraming ipinaluto si Nuli ng mismong araw na yon. Kanuli, bakit nga pala maraming tao ngayon? Tapos, marami ho kayong pinapalutong pagkain? Ikakasal ho ba kayo? Tanong ng tauhan niya. Nang marinig ito ni Nuli, namula naman siya dahil sa gulat dito. Ha? Hindi. Itong tao talaga na to. Sagot niya. Kaya't minabuti niyang ibunyag na lang dito ang lahat upang wala ng patumpik-tumpik pa. Nardo, di ba kaarawan mo ngayon? Bakit hindi ka muna lumiban sa trabaho mo? Paunlakan naman kita kung sakaling uwi ka muna sa bahay niyo. Wika ni Nuli dito. Ang sagot naman nito sa kanya, kaarawan nga niya ng araw na yon,
Iwala rin naman daw sa Saysay gawa ng wala siyang mga magulang. Kung hindi nyo na itatanong, bata pa itong si Nardo. Naghiwalay na yung mga magulang niya at iniwan siya sa kanyang lola. Nang marinig ito ni Nuli, kahit hindi siya ang nasa kalagayan nito, naawa din naman siya. Sa totoo niya, Nardo, para sa'yo talaga ang handaang to. Dahil nung itinayo ko tong farm na to, nandito ka na sa akin. Hanggang sa nagtagumpay tayo. Wika ni Nuli. Nang malaman ito ng tauhan niya, halos napahagulgol lang naman yon sa iyak dahil sa emosyon nitong nararamdaman. Gawa ng hindi kasi nito inaasahan na ang handaang yon ay para pala sa kanya. Dahil mahilig din ito sa mga manok panabong, pinapapili niya ito ng gusto nitong linyada na sa kanyang manukan. Dahil sa ibinigay ni Nuli, abot langit naman ang tuwa nito. Marami-rami sila noong nilulutong mga pagkain. Gawa ng inaasahan ni Nuli na darating ang partidos ng mga magulang niya, na galing pa sa iba't ibang lupalop ng Negros. At alam din niyang maraming mga antingerong mga sabungero ang susulpot sa lugar upang lubaban ng tigbakay. Ilang oras pa ang makalipas, nasipat na nga nila ang pagsidatingan ng mga bisita sa bahay nila Nuli. Marami din noong mga sabungerong nagpunta sa kanilang bahay upang makikikain sa handaan. At pagkatapos, pupunta sa mismong tapat ng farm nila Nuli, kung saan ang pasabong. Sa parting probinsya kasi, iba ang ugali ng mga tao, dahil kahit hindi mo kadugo ang napadpad sa bahay basta marami pang mapanglaman dyan, ay walang pinipili. Dahil sa mga bisitang dumarating, labis naman ang tuwang nararamdaman ng mga magulang ni Nuli at kapatid. Pero bukod dito, magamat puno ng kasayahan ang bahay nila Nuli, ang dalawang ermitanyo naman, maiging nagbabantay upang walang mga manlalason ang mapasama sa mga bisita. Kadalasan kasi sa ganitong handaan, dito sa probinsya, hindi maiwasan ang pagsulputan ng mga manlalason. Dati yun hindi ngayon. Makalipas ang mga oras, halos nawala na ang ibang mga taong napadapo sa kanilang bahay dahil nagsisipuntahan na ang mga ito sa sabungan at doon sa paligahan ng basketbulan. At ang natira na lang, yung mga kamag-anak nila. Dahil nauna na sa sabungan ang dalawang ermitanyo at ang buong pangkat nila, pinili na lang nilang sundan ni Danilo ang mga yon. Mati kasi, mahilig ang dalawang matanda na yon sa tuba. At nagkataong maraming tuba sa baryo ding yon. Danilo, ano kaya kung susundan natin sila? Wika ni Nuli kay Danilo. Ikaw ang bahala. Andun lang naman sila Hindi pumunta na rin tayo. Sagot naman ni Danilo sa kanya. Makalipas ang mga minuto, naglalakad na nga silang dalawa, dala-dala ang dalawang tandang. Wala silang balak na lumaban noon dahil halos kababaryo lang nila ang naroroon. Pero naisip ni Nuli na yung sinabi ng pinunong baryo na maraming dadayo sa kanilang lugar. Para kung may gustong lalaban sa kanila, pataran niya yon. Pagdating nila sa baryo, agara naman niyang nasipat sa bungad ng sabungan ang dalawang matandang nag-iinuman. Paglapit niya dito,
Nagwika lang naman siya ng, "Manong, nasaan sila Lando?" Bungad niya dito. Oh, Nole, halika dito. Nandun sa loob yung mga bata mo. Kaya pinili naming dito na lang sa bungad mag-inuman. Upang sa gayon madali mo lang kaming mahanap. Teka, mukhang kakasayata kayo ngayon ano? Sagot nito sa kanya. "Wala lang yan, Manong. Pero gusto kong sina Lando na ang magtatari dyan. Para naman maranasan nilang magbitaw sa ruweda." Sagot naman niya dito. O siya, hanapin nyo na ang mga kasama nyo sa loob upang sabay-sabay na tayong tumagay. O nga pala, si Nardo, kasama nila sa loob. Wika nito. Nang marinig nilang dalawa ni Danilo ang sinabi nito, agad naman nilang hinanap ang mga kasama nila sa loob. At ilang minuto pa ang makalipas, nakabalik na rin naman sila sa kinaroroonan nila Manong Duming. Kasama ang mga kaibigan niya. Pagsilay nila sa harapan ng dalawang matanda, nasipat naman nila roon ang dalawang galo ng tuba. Kaya't napasabi na lang dito si Danilo ng, "Nako, mapapalaban na naman tayo dito." Hayaan nyo na. Minsan lang naman sa atin to. Halina kayo upang makapag-umpisa na tayo. Muling sagot ng matanda. Habang nakapaikot sila sa isang misang pinag-iinuman, naging masaya naman ang kanilang pagtipon-tipon. Puro tawanan lang sila noon at biruan na para bang walang nahalo sa kanilang grupo na mga bunggaitan. Makalipas pa ang 2 oras, halos lasing na ang iba nilang mga kasama. Kaya't upang mawala na ang tama ng tuba, minabuti nilang itigil na muna pansamantala ang inuman. Maliban lang sa 2 ermitanyo na hayok sa tuba. Sa ilang oras nilang kwentuhan, bigla namang natalakay nila Noli ang kwento sa yumaon niyang lolo. Ang tanong niya sa ermitanyo kung anong uring antingero ang lolo niya at saan iniwan ito ang mga gamit nito. Sa tamang oras, Nole, ikwento ko sa iyo ang sekreto ng lolo mo. O siya, wala ba kayong balak na lumapit sa sabungan? Para naman mawala ng konti yung sumapi sa utak nyo. Wika naman nito habang sinasabayan ng pagtawa. Hindi lang naman yun pinansin ni Noli. Gawa ng hilong-hilo na talaga siya. Habang nagkwentuhan sila at nag-inuman, bigla namang nasipat nila ang pagsulpot ng isang taong minsan na nilang nakasama sa digmaan. Pagpakita nito sa kanila, nakangiti lang naman itong umupo sa kanilang tapat at nagwika ng, "Pwede bang sumali dyan sa inuman nyo?" Manong Maro? Gulat na wika ni Noli. Maro, teka, papanong buhay ka? Reaksyon naman ng ermitanyo habang yumakap dito. Buhay ka pa pala. Ba't naman hindi ka nagpakita sa amin kaagad? Muling wika ng ermitanyo. Si Maro noon, habang inalid-aliran siya ng 4 panay lang naman ang pagngisi nito. Panay ang pagtatanong nila dito kung paano yun nakakaligtas sa mga kamay ni Waring nung nadukot nila ito. Doon na nagkwento itong si Maro. Ayon dito, nung kasalukuyan siyang hawak ng grupo nila Waring
at pinapahirapan. May kakaiba siyang naramdaman sa buong pangkat ni Waring habang nakagapos daw siya sa isang kubo. Nakarinig siya ng tunog na kasing bangis ng isang buhawing lumapag sa sahig ng kagubatan, at nang pagbagsak ng buhawing yun sa lupa, takang-taka daw siya. Nang sabay-sabay pinupuluputan ng mga gintong baging ang buong pangkat ni Waring, at mabilisan din yung hinatak sa hindi niya mapaliwanag na pangyayari. At dahil daw sa pagkawala ng mga nilalang nagbabantay sa kanya, pagkakataon naman daw yun sa kanya na siya'y tumakas sa lugar. Sa takot na baka siya ay mahigop din sa mahiwagang buhawi. Ang hinala rin daw niya sa pangkat nila Noli, tuluyan ding nahigop sa dambuhalang kumunoy. Nang makatakas daw siya sa pagkakagapos, kumaripas siya ng takbo papalayo sa gubat. Dahil sa may mga sugat siyang malalim, naghanap siya ng mga babaylan sa karatig bundok at doon tumira ng halos 3 taon. Gawa ng nung tuluyan din siyang gumaling, isinama siya ng mga babaylan upang maging kaanib din sa mga nangangabayong mandirigma ng grupo na malalakas na antingero. Ngunit sa pagbagtas niya sa daan paparating sa baryo nila Noli, nakita naman sila nito sa isang lugar na may nagkakasayahan, at yun ay kinaroroonan ng pangkat ni Noli ng araw na yon. Mabuti naman Manong Maro, dahil nakaligtas ho kayo, wika ni Noli. Masaya ako dahil nagawa mo ring matakasan ang pangkat na yon. O siya, tumagay tayo para sa pagdiriwang ng kalayaan mo at sa muli nating pagkikita. Sagot naman ni Manong Duming. At ng mga oras na yon, unting-unti nang nagkwento ang ermitanyo tungkol din sa kanilang pagpunta sa mundo ng mga engkanto. Habang kinikwento nila ang kanilang karanasan sa lugar ng mga engkanto, halos mapaiyak lang naman ang taong nagngangalang Maro dahil sa mga dinanas ng kanilang grupo. Hanggang sa dumating ang ama ni Noli sa kanilang iniinuman, kasama ang nakakatanda nitong kapatid na isang mananabong din kagaya ni Noli, at tiyuhin niya ito. Tay, Tiyo Samuel, mabuti naman dumating kayo ng mas maaga dahil maraming kasayahan ngayon dito sa baryo. Wika ni Noli sa ama niya at tiyuhin. Kaya pala wala ng tao sa bahay niyo. Andito lang pala kayo lahat. Wika naman ng kanyang tiyuhing si Samuel. Maupo kayo, Samuel. Siguro naman, nagmamana itong pamangkin mo. Pariha kayo ng hilig eh. Wika ni Manong Duming sa tiyuhin niyang si Samuel. Parang gano'n na nga Manong, pero naiba siya dahil ginamit niya ang utak sa ganong larangan. Sagot naman ng tiyuhin niya. Hanggang sa nagsalita ang nagngangalang Maro patungkol sa kanyang pagtira sa mga manggagamot at albularyo. Alam mo, Duming, sa pagpunta ko sa baryong yon, nakatagpo ko doon ang kabarkada mong sa bungero dati. Hinahanap ka nga nun eh. Wika naman ni Manong Maro. Sinong barkada doon? Si Sanoy baka mo? Sagot ni Manong Duming. O Duming, sino pa ba? Yun lang naman ang nakaligtas sa lahat ng mga barkada mong yumao dahil sa barang. Sagot ni Mang Maro. Subalit biglang napasingit dito ang tiyuhin ni Noli
na si Samuel. Nang marinig nito ang pangalang Sanoy. Sanoy ba ka mo, Mano? Sandali lang. Parang pamilyar ang pangalan na yan, Manoy Duming. Kailan nga ba? Ilang taon ang nakaraan. 10 sa mga kaibigan kong sabungirong umuwi sa aming lugar nawala ng mga dalang tandang. At tinanong ko sila kung bakit ni isa sa kanila wala nang dalang may mga panlaban. Samantalang 9 silang umalis noon para dumayo ng sabong. Ay isa na lang sa kanila ang may daladalang panlabang umuwi. At ang sabi, inubos ng isang sabungirong nagngangalang Sanoy ang kanilang mga panlaban. At yang pangalang Sanoy na yon, may kasama umanong isang matandang nakatira sa baryo Uringaw nang siyang hindi namin matukoy. Wika ng tiyuhin ni Nuli na nagngangalang Samuel. Nang marinig ni Nuli ang baryo Uringaw, tumindig naman ang mga balahibo niya sa katawan. Gawa ng minsan na yung nabanggit sa kanya ng ermitanyo at ang lugar na yon na naglalaho sa tuwing masisikata ng araw. Gawa ng puro mga sungaw ang nakatira doon. Hanggang ngayon, buhay pa pala ang kababatang kong yon. Alam mo, Samuel. So hanggang dito na muna mga kaermitanyo. Dahil alam niyo na, kung nagustuhan niyo ang ating kwento, paki-like ng ating video. At hanggang sa muli, sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.